now is purify your people, O God. Purify your people, O God. Place us in your fire, O Lord. We walk uprightly in your presence of your love. Purify your people, O God. Minsan pa. Purify your people, O God. Place us in your fire, O Lord. We walk uprightly in your presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord. Take your light and brightness away. Lead us in our praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Gusto ko nilinin, Diyos. Gusto ko nilinin, O Diyos. Buhay ko'y baguhin mong lugod. At aking paglakad na may banal na pagkatapos. Gusto ko'y linisin, O Diyos. Ang dalangin ko'y nasa puso ko'y at sa bawat araw pupurihin ko ikaw. Gusto ko'y linisin, O Diyos. Gusto ko'y linisin, O Diyos. Gusto ko'y linisin, O Diyos. Nakabot yung chairman sa kandilang panalangin. Dali lang naman. No, I have no payout. Sorry. Maybe next year. Next month. I'm sorry. It's okay. Just pay. It's okay. June 1 po eh. No, June 30. 500 po. Yes, June 30. You pay. This today is no money. Sorry. Lock mo na tayo. Ay, Mr. P. Hindi na tuloy tayo. Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa buong maghapon na binigay mo sa amin. Mingi po kami sa iyong kapatawaran o Diyos na mali. Sinasadya hindi mang Panginoon na kasagad kami. Salamat po sa iyo. Salamat po, Ama, sa buhay na binigay mo sa bawat isa sa amin. Binigay mo sa amin na magamit mo kami sa iyong salita, sa iyong mga gawain. Yes, Lord. Na maayag namin ang iyong salita, Lord. Makita sa buhay namin kung paano namin na meron kaming Diyos, na meron kaming inaasahan sa buhay namin, O Diyos. Walang iba kundi kayo, Panginoon. Siya, Lord. Salamat po, O Diyos. Amen na ito. Salamat din po, Panginoon, sa ibinigay mo sa amin ng karunungan sa bawat area namin, Lord, na ang aming kailingan sa iyo, Lord. Yes. Maalis po sana yung mga siya po sa lugar na ito. Siya nga, In Lord. the name of Yes, Jesus, in Lord. Jesus' name. Ang mga gawa ng Hallelujah. kalaban in Jesus' name. Yes, lumayas Mula ka. sa aroma, Hallelujah. kapila ng GK, ang Hallelujah. proper, Lord. Alam ko, Lord, ang mga tao naniligaw, binigyan mo sila ng buhay, Lord, na hindi nila pinangalagaan, Lord. Yes, Lord. Ano sila, Lord, sa mga bisyo, Lord. Pabagin niyo po sila, Panginoon.
na sila matutong lumapit sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang aming presidente, Yes. dinadalangin ko sana, Panginoon, Siya, Lord. magpadala kayo ng mga sandaluan o kapulisan sa aming lugar, Panginoon, na masumpo. Amen. Ang lugar na ito, Panginoon, na matahimik ang aming lugar, Panginoon. Yes. Amen. Wala po akong magagawa, Lord. Kahit sinong umupo kung magpapugay sa buhay namin. Siya, Lord. Lord, hinihingi ko po sa iyo, Lord Diyos. Tulungan niyo po kami sa aming lugar, Panginoon. Salamat po, O Diyos, nandiyan na lagi. Wala kami ibang inaasahan, kundi kayo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, ang aming gawain, nagagamitin mo tagapagsalita, Panginoon, bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon. Sa lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. At maunawaan namin, Lord, bigyan niyo po rin po kami ng karunungan ng inyong mga salita, Lord, na pumasok sa puso at isipan namin. May pamuhay namin yung salita, O Diyos. Padagdagan po ang aming panampalataya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord, sa biyaya mo sa bawat pamilya namin na hindi mo pinabayaan sa kabila na kuminsan may kahinaan, nandun pa rin yung pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. May patuloy po natin po rin ng Diyos sa oras po nito. Let us continue to worship the Lord. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Father God, as I come into your presence, before my heart is acting your presence, I want to feel you embrace your love of your grace with a passion in my heart. I desire to keep your face. Father God, as I come into your presence, with all my heart I desire to see your presence. I want to feel you embrace your love of your grace with a passion in my heart. I desire to seek your face, to be there in your presence, oh Lord. To be there to you, loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. Be there in your presence, oh Lord. Be there. Oh, be there in your presence, oh Lord. Draw me there to your loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. So be there in your presence, oh Lord. So be there in your presence, oh Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet, God Almighty, you are now my King. Comforter and grace, wonderful, so beautiful, you are to me. I worship
ka, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos. Ikaw ang aming sinasamba at dinadakila ka namin, Panginoon, habang kami ay narito sa mundo ito, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, ang kami tinuruan mo kung paano ka namin purihin, kung paano ka namin sambahin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga bagay na hindi namin nakikita, Panginoon. Ang mga papuring awit nito, Diyos, ay inaalay namin sa iyo. Samba namin sa iyo, Ama, sa mga oras ng lugar, sa Espiritu at sa katotohanan sa iyo. Kaya dalangin namin ang samahan niyo po kami. Alamon niyo po sa amin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang kagalakan ng kapayapaan ay patulitan na rin po sa amin habang kami ay narito sa mundo ng Diyos. Sapagat naniniwala po kami, Lord, na darating ang araw na kami ay aalis sa mundong ito na hindi namin inaasahan. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na sa aming pag-alis sa mundong ito, kami ay makakarating sa iyo kung saan ka naroon sa iyo. Kaya dalangin namin, pagpalaan niyo po kami sa mga oras ng tugat. Pangunahan niyo po kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan nito sa sabi na, Amen. Yan, so, praise God. Yun po ang Panginoon. No? So, sa gabi ito, kanina ang daming tao rito. Ngayon ay parang natakot sila, no? Kumbaga sa ano ay nahumaling sila sa mga bagay dito sa mundo na para bang napakasaya ang kalang usapan pagdating sa sanglibutan, pero pagdating sa gawain ng Panginoon ay parang boring sa kanila, no? Parang boring, para bang walang kabuluhan, walang halaga. So, ganun pa man ay hanggat buhay ang tao ay may pag-asa. Hindi po natatapos ang gawain ng Panginoon hanggat buhay ang tao ay meron pa rin pag-asa na makapaglingkod po sa Panginoon, no? So matatapos lamang ang paglilingkod ng Diyos, ng tao sa Diyos kapag siya po ay namatay na. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng makapaglingkod sa Panginoon, hindi na siya pwedeng makapagpuri, no, dito sa mundo, sapagkat wala na po siya rito. Pero hanggat nandito po tayo, dapat ay paghandaan natin, kung pinaghahanda natin yung kamatayan natin dito sa mundo, umano tayo ng mga libingan, nagbabayad tayo ng mga libingan, para pag namatay tayo, mayroon tayong magandang libingan. So, dapat ang paghandaan natin yung magandang buhay na pupunta po doon sa buhay na walang hanggan. No? Na kaya, yun po ang ating pinaghandaan, na kaya tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at patuloy po tayo nagpapasalamat sa Diyos. So ngayon, bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, pwede po tayo magpasalamat sa Diyos doon sa mga biyaya at pagpapala na ay pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Pwede po natin pasalamatan ang Diyos sa mga bagay na yan na ating pong tinatanggap, no? Yan si Pastor. Wala na ako eh. Wala na ako. Yan, no? So ako din po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nga yan ay tuloy-tuloy po ang gawain po natin sa Building 8, no? Building 30. So bagamat hindi pa tapos ang Building 30 ay tuloy-tuloy po ang gawain doon, no? Nung linggo ay medyo maraming dumalo kahit na wala pa pong bubong, wala pang ano, pero yan po ay nagpapatuloy po ang gawain ng ating Panginoon sa lugar po ng Building 30, no? So, yan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil una-una kay Chairman na binigyan tayo ng lugar doon sa Building 30 na nakapaglilingkod tayo sa Panginoon, nakapagpupuri tayo sa Diyos na hindi tayo nangungupahan. No, ang iba nga dyan ay nangungupahan sila. Kaya, so yan ang malaking bagay na nakapagpupurita sa Panginoon, no, sa lugar na yun. Sapagkat hiniling ko talaga kay Lord yan na kapag ako ay magpapastor, hindi ko kailangan mangupahan sapagkat wala akong kakayanan na mangupa. Pero sabi ko nga, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay mayaman. No? At mayroon siyang ginagamit para
ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy na hindi tayo nangungupahan. Kaya salamat kay Chairman sa ipinagawa niya sa Building 8, yun ay kaloob din ni Chairman. Building 30, kaloob din po ni Chairman yun. Sabihin, lahat ng bagay ay ang Diyos ang kumikilos dahil hindi po gagalaw si Chairman kung wala ang Diyos sa buhay niya. Amen. Hindi po gagalaw si Chairman. Ibig sabihin, hindi po siya ng Panginoon dahil hindi po kasi personal ibibigay sa ng Diyos ang iyong pangangailangan. Meron po siyang gagamitin, no? Meron siyang gagamitin, meron siyang mga dadaluyan na mga pinagpapala ng Panginoon para maibigay yung mga hinihingi mo sa Kanya. Kasi hindi po, bibigay sa iyo ng Diyos, hindi po yon. No, meron siyang talagang gagamitin para yung hinihingi mo ay ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Yan. So, kay Chairman, baka gusto magpasalamat na. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos talaga. Hindi walang hanggan ng biyaya ng Diyos kasi yung mga anak ko nakapiling ko sila sa loob ng 9 years, yung panganay ko. Dumating siya isang araw. Salamat sa Panginoon dahil inisipin ko na mag-usap kami sa cellphone pero iba yung actual. Tapos isang anak ko din, nakauwi ng galing Norway. Napakabuti ko nandiyan sa nagsama-sama kami talaga. Nagpunta kami ng Hong Kong. Salamat sa Panginoon dahil mula pagkabata sila, siyempre, una-una sa Diyos na 1987 tumanggap ako sa Lord. Wala siguro ako, Panginoon, hindi ko alam saan napunta yung mga anak ko, pero dahil sa Panginoon, dahil kumanduman tayo mga sa mga pagsubok, pero nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos, hindi tayo bibitawan. Kasi na kapag nakatapos na ilagay sila sa ayos, salamat talaga sa Panginoon. Nakita ko ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Tapos, one time na sa airport na kami, siyempre hindi naman tayo sanay na mag-travel, medyo kakaba-kaba ka sa aeroplano, pero sabi ko, Lord, anak mo ako eh. Nanalangin ako, nakalagyan na maayos, bumaba kami na airport, naging doon umuulan, agad ginangano, umaga, paggabi, nag-pray kami, sabi, Lord, talagang binigay sa amin ng Diyos ang magandang panahon, walang init. Nakarating kami sa Dismilan, nakarating kami doon saan. Nakarating ako ng yung trental sa taas, mataas sa bundok namin. Nakasakay ako sa gano'n. Salamat talaga sa Panginoon dahil kita ko buong bundok, buong Hong Kong, nakita ko talaga ang mga ng ginawa ng Diyos. Kasi isipin mo, isa lang makikita mo sa baba. Tapos sakay ka doon sa parang cycle, yung kuryente nga ng mga yung kudrado siya, sakay kami doon. Kita ko yung ginawa ng Diyos yung bundok at saka yung mga dagat, taas talaga, taas. Kaya salamat talaga ako sa Panginoon dahil siguro ko napakabait ng Diyos talaga. Napakabait. Huwag ka lang bibitaw talaga hanggang dumating ka naman bagay na dumating sa buhay mo. Ganyan ka lang magtiwala. Tapos sumakay pa rin kami ng pauwi na lang kami. Sumakay pa rin ako ng train, mataas, kaya nakasakay sa taas. Nakita ko naman yung salamat talaga sa Panginoon. Yung ginawa niya, nakita ko talaga. Kamanga-manga talaga. Tapos nakita ko talaga dito, napakabuti ng Diyos, talaga dyan siya. Sinisipat-sipat niya ako, hindi niya kalahin na siguro hindi niya iniisip makarating ako sa Hong Kong. Yung mga araw ng DS ba? Linggo nandun sila. Yan na niya, madam, ay, ba't nandito kayo? Ano trabaho kami dito? Anong building kayo, be? 26 down. Di ba po, napakabuti ng Diyos. Nagpa-picture kami. Ang bait talaga ng Panginoon. Walang anggan, di kaya sukatin ng tao ang ginawa ng Diyos sa buhay ko dahil yan ako, normal tao lang ako. Walang nagtitiwala ako sa Kanya. Sa ganitong yung upuan to, sa kabutihan ng Diyos. Sa Kanya lang ako nagtitiwala. Walang iba. Kaya salamat sa Panginoon kung kayo nakakasama sa gawain. Maalaga na, may sinabi mo kanina, Pastor, nandito sila kanina. Ewan ko bakit nawala sila. Nawala sila eh. Tingnan natin tingnan yung kapwa natin. Amen.
Pag tingnan natin ang kapwa natin, mawala rin tayo. mga tingnan niyang tao lang ang kamukha natin. Amen. So, nagkaroon man ng konting sharing. Pwede mo kayo. So, okay. Importante, malaga yung salita ng Diyos. Hindi yung mga litability. Yung maalaga ang salita ng Panginoon, mailagay natin sa isip. Pamuhay natin, sa puso natin. Kasi, hindi na maliligtas ng tao kundi ang Panginoon. Amen. Kaya, totoo lang ako, tayo nakita ko ang Diyos. Napakabuti po talaga. God is good. Amen. God is good, is provide. Sa lahat na pangangailangan natin, ibubus. Ang nag-asa, dasal pa. Sino yan? Pasok muna kayo, ligay dito. Oh, pasok muna kayo dito. Pasok po kayo. Pasok kayo, simbahan. Yan. Pasok po kayo. Yan, salamat. Yan. Yan. Pasok po. Yan, mabuti naman. Yan. Yan. Sige po, pasok po kayo. Baka meron pong pumasok. Ayan. Yan. So, tuloy po, Chairman. Sige po. Kasi, hindi natin marating isang bagay. Totoo ko na, bago nakilala, nagpasatulat, 1987 nakilala ko ang Lord. Kilala ko ang Lord, pero iba yung tinanggap ko siya sa buhay ko. Amen. Nung pala ako dati, pero ngayon, nakita niyo yung aking paglilingkod ko sa Lord. Di humingi ng katumbas, pero alam ko, ibibigay niya, binigay na niya. Amen. Hindi mo kasi ako ibang bansa. Amen. Italy, kung saan sana ka pupunta akong Thailand. Naka-schedule ako sa, gana akong Hong Kong, gana akong Thailand. Takot ako sa aeroplano, pero ang sabi ko, Panginoon, anak mo ko eh. Amen. Nasa kaya sa aeroplano, di ba? Amen. Maala ko ng Diyos eh. Amen. Kaya hindi dating din ang panahon kayo, ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin. Maging tutulan tayo sa buhay natin. Amen. Kaya tayo, magtiwala sa Panginoon. Dito, bigyan mo sa bangko. Yan po. Niko, dagurang. Po ka, bro. Salamat po sa Panginoon. Yung po aking patotoo. Dito. Ayan. Huwag ang bangko doon, sa labas. Yan. So, yung salamat kay Chairman. So, malaking pagpapala po yun na talagang na binigay sa yun si Pastor Roman, kapasalamat din. Ihinang ako. Yun ka. Yan. So, meron pa bang gusto magpasalamat sa Panginoon? Bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Yan. So, purihin ng Diyos, no? Meron pa ba? Meron pa? Okay. So, wala na po ay saglit. Okay lang po ba sa inyo na ilang minuto lang makarintay na salita ng Diyos? Okay lang po ba? Okay po. Yan, no? So, purihin ng Panginoon. Napakalaga po ito sapagkat ito po yung nagbibigay po sa atin ng daan. At ang ating pong pag-aaralan sa oras po ito yung kaugalian ng Kristiyano. Tayo po mga Kristiyano. Kasi dalawa po kasing Kristiyano. May totoong Kristiyano at may hindi naman totoong Kristiyano. At makikita natin dito yung totoo kung tayo po ba ay totoong Kristiyano. So dito ay siguro bago tayo magpatuloy, saglit muna tayong manalangin, no? Pray muna tayo para gabayan tayo ng Panginoon sa salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa mga narito. Tunay nga, Panginoon, na dinala mo sila sa lugar po ito, Diyos, upang sila man ay makarinig ng iyong mabuting balita na lagi naming napapakinggan, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang lahat na narito, maging yung lingkod, bigyan niyo po ko ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong maihahayag ang mabuting balita sa kanila, Panginoon, at sa lahat na narito, Lord. Maging sa mga nanonood sa YouTube channel, maging sa FB, sa mga oras po ito, God, na sila rin ay nanonood. Pagpalain niyo rin po sila na ang kanilang mapakinggan, ito ay maging daluyan ng kanilang pagpapala na nagbumula sa iyo, Panginoon. Kaya salamat. Pagpalain niyo ang batsa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay makikita natin ang kaugalian ng Kristiyano. Una, ang kaugalian po ng Kristiyano, naniniwala po siya sa Diyos. Na bilang mga Kristiyano dapat naniniwala tayo sa Diyos na mayroong Diyos na pwedeng gumabay sa atin, pwedeng magpatnubay sa atin, pwedeng tumulong sa atin. No? Sabagat, ang sabi po ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 24 verse
21 hanggang 22, na sabi niya po ay ganito, sumagot si Jesus, tandaan ninyo kung kayo'y nananalig sa Diyos at hindi mag-alinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinasabi. Ano man hingin ninyo hingin ninyo sa pananalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So dito ang sabi ni Jesus Christ na bilang mga Kristiyano na sumasampalataya sa Panginoon, dapat maniwala tayong may Diyos, na lagi natin kasama ang Panginoon, na kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang Diyos, na katulad ng hangin po yan. Kahit saan ka pumunta, mayroon hangin. Amen po ba? Amen. So ganun po ang Diyos, kasama po ulit, ganun po ang Panginoon. Ibig sabihin, ang gusto ng ating Panginoon Kristo, na maniwala tayo na ang Diyos ay laging kasama natin, handa siyang tumugon sa ating mga Yeah. Ilalangan ko si hindi mo hindi mo naman ginagawa. Amen. Sa muso lang, pero the best. Kilala mo, tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. Talagang, sa pamuhay mo, meron hindi pa naman talaga perfecto, pero tumawag ka lang, sabi para sa akin, pananaw, na dapat talaga, hindi lang kilala. Amen. Kailangan tanggapin bilang tagapagligtas mo, Amen. lahat ng bagay, ano mo sa sangguni. Yun ang kapag sinabi mo. Amen. No? So doon na makita natin na talagang hindi mo rin siyang kilala, kailangan tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. At lagi kang naniniwala na kasama mo siya kahit saan ka pumunta. No? Kahit saan ka pumunta, lagi mong... Kasi kung hindi ka naniniwala sa Panginoon, magtitiwala ka sa sarili mo. Na para bang lahat ng bagay ay nagagawa mo dahil sa lakas mo, dahil sa kalaman at karunungan mo, wala na ang Diyos sa buhay mo. Pero kapag nakasama mo ang Diyos, lahat ng iyong gagawin ay naniniwala ka na magtatagumpay ka. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Now, sabi siya sa Matthew chapter 17 verse 14 hanggang 21, nang sila'y bumalik, napakaraming tao ang kanilang dinatnan, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsy at lubhang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang nabubuwal sa apoy at o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila napagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo, hanggang kailan ko kayo pagtitisan. Dalhin ninyo ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling. Gumaling agad. Pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang walang ibang nakakarinig, bakit mo hindi namin mapalayas ang demonyo? Sumagot si Jesus. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng butil ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So doon ay sinasabi ni Jesus Christ na bilang mga Kristiyano, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Maniwala tayo. Dahil yun lang ang source natin sa mundong ito, yung pananampalataya, paniniwala. Na lahat ng iyong gagawin ay pwede kang magtagumpay. Pwede kang magtagumpay. So sabi ni Jesus Christ, walang bagay na hindi nyo kayang gawin. Bakit? Kasi nga, ikaw at ako ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Binigyan tayo ng Diyos ng authority sa mundong ito upang pamahalaan ang mundong ito. Upang tayo po ang maghari, upang tayo po ang magpapatakbo. No? Ibig sabihin tayo yung magmumonitor. Kumbaga sa presidente, ikaw yung namamahala. Kaya ang kailangan mo lang maniwala sa Diyos.
sumampalataya sa Panginoon. Dahil yun ang kailangan po natin maniwala. Pangalawa, ang pag-ugali ng Kristiyano dapat siya ay may takot sa Diyos. May takot tayo sa Panginoon dahil alam niyo po ba, ang takot ibinigay ng Diyos yan sa lahat ng tao. Maging sa lahat ng ibon, hayop o lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay binigyan ng Diyos ng takot. Kumbaga sa yan ang pinaka-guardians mo. Dahil kung wala kang takot, tatawid ka dyan sa highway na tumatakbo mga sasakyan, doon diretso ka lang. Bakit? Wala kang takot. Pero dahil sa may takot ka, alam mo tumatakbo yung mga sasakyan, humihinto ka. Humihinto ka. Dahil nga, ang takot ay binigay sa atin ng Diyos. Binigay ito para maging guardian sa atin. Kahit na mag-isa ka lang, na lumalakad sa dilim o saan ka man pumunta, iyan ang mag-iingat sa buhay mo. Mag-ingat sa buhay mo. Kahit mga hayop, may takot yan. Kahit mga ibon, may takot yan. Dahil nga, yan ang nagbibigay ng gabay sa kanila. Dahil ang sabi doon sa mga ngaral, chapter 12, verse 13 hanggang 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin iyon sa Diyos. Dahil kapag wala po tayong takot sa Diyos, mapapahamak po tayo. Alam niyo ba, maraming tao napapahamak dahil sa wala siyang takot. Yung mga taong walang takot, anong ginagawa nila? Nanguhold up, pumapatay, kung ano man. Pero ano mangyayari sa buhay nila? Napapahamak sila. Napapahamak sila. Bakit? Dahil nga wala silang takot. Pero sa mga taong may takot sa Diyos, hindi ang gumagawa ng masama. Dahil alam nila na ang paggawa ng masama ay mayroon itong kapalit na kaparusahan. Madaling gawin ang masama. Pagkatapos noon, kapag nahuli ka, habang buhay may itong pagdudusahan. Dahil wala kang takot. So ang kailangan natin magkaroon ng takot sa Diyos. Pangatlo, ang pag-uugali ng mga Kristiyano dapat siya ay nagmamahal sa Diyos. Dahil kapag mahal mo ang Panginoon, nagpapatuloy ka sa gawain ng Diyos. Hindi ka nagpapaliban. Dahil yan ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Na sinasabi ng Biblia na bilang mga Kristiyano, mahal natin ang Diyos. Ako mahal ko ang Panginoon, kaya hindi ako lumiliban sa gawain ng Diyos. Dahil alam ko, ito ang nararapat kong gawin dahil mahal ako ng Panginoon. At una, bago tayo nagmahal sa Diyos, minahal muna tayo ng Panginoon. Una tayong minahal ng Diyos at pinatunayan niyan. Nung suguin niya ang kanyang bugtong na anak, sa atin. No, sa John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Nasabi ro na magkaroon tayo ng takot sapagkat yan ang pag-uugali ng mga Kristiyano. Nasabi doon sa banal na kasulatan, doon sa Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 40, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-isip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. So doon ay pinakikita ng Biblia na sabi ni Jesus Christ, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Buong lakas. No? Buong lakas. So, sinasabi rito ng banal na kasulatan na bilang mga totoong Kristiyano, mahal po natin ang Panginoon. Amen.
mahal natin siya. Pang-apat, ang pag-uugali ng mga Kristiyano, dapat sumusunod siya sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, dapat sumusunod tayo sa Diyos. No? Dahil yung po ang nararapat nating gawin, na dapat sumusunod tayo sa Panginoon. Na sinasabi doon sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit ang ipagkapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga alipin, lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhan na kikapamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat na nasa mga ito. Ngunit nagpahinga ako sa 7 araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Inilaan para sa akin ang sabi ng Panginoon. No? So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na dapat tayo sumusunod sa Panginoon. Na sa ating buhay, dapat naglalaan tayo ng isang araw para sa Diyos. Katulad ng ating Bible study, no? Ng ating tuwing Lunes, sa lugar nito, tuwing Lunes, meron tayong Bible study, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ay kumbaga sa inilalaan natin. Kung mayroon kayong time, mayroon kayong oras, ay ibibigay po natin yun dahil isa yun sa mga pagsunod natin sa Panginoon. Dahil kapag sumusunod tayo sa Diyos, may kapalit po yan. No? Ang anong kapalit? Ang sabi niya doon sa Matthew chapter 6 verse 33 hanggang 34, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay na ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sa bawat araw. So doon ay pinalitan ng Biblia, kapag inuna mo ang gawain ng Diyos, inuna mo ang Diyos, sumusunod ka sa Diyos, may kalakip po yan na blessing. May kasunod po yan na pagpapala na nagmumula sa Diyos. At ang gagamitin ng Diyos, siyempre yan, yung mga source mo. Kung ikaw may negosyo, pagpapalain ng Diyos ang negosyo mo. Kung ikaw ay may trabaho, yung trabaho mo ay pagpapalain ng Diyos. Yung kumpanyang pinapasukan mo ay pagpapalain ng Diyos yan. Para dumaloy ang iyong mga pagpapala kung sumusunod ka sa utos ng Diyos. Sabagat yan ang kaugalian po natin. Dapat sundin po natin to na dapat ay pinakikita natin na sumusunod ka sa Panginoon. Last but not least, ang pag-uugali ng mga Kristiyano, dapat siya ay nagagalak sa Diyos. Enjoy, nagagalak siya. Lalo kapag may gawain, galak na galak ka. No, natutuwa ka. Kumbaga sa gusto mo lagi araw-araw ay mayroong gawain, sapagkat yun po ang buhay po natin bilang Kristiyano, na dapat nagagalak tayo sa Panginoon. Meron tayong kagalakan. Ang sabi doon sa banal na kasulatan, doon sa Philippians chapter 4 verse 4 hanggang 5, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit man dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. So, dapat tayo maggalak po tayo. Naglilingkod tayo sa Panginoon na mayroong kagalakan. Meron tayo Kasi magbigay ng biyaya ang Panginoon. Amen. Amen. Tulong. No? Paano kayo mabigyan ng biyaya? Mga tulong. Oh, katulad siya mo, na dumadarating ng mga biya. Bakit inulay Biyaya, na? hindi ako tulong.
Inuna niya yung gawa, inuna niya yung Lord, no? May dumarating na hindi niya Ayaw, inaasahan. matagdag ko na kayo ito, share ko. No? Matagal ko sila kilala. Amen. Saan? Amen. Dumating ako dito, walang-wala ako. Amen. Isa lang ako ng upaan na maliit at tindaan. Siyempre, pag-aasawa ko, may kaya magulang ko, pero siyempre, pag-aasawa ko, wala akong dala kay piso. Hindi ako gumawa ng kapalpakan sa magulang. Kahit naghirap ako, ginusto ko yun eh. Tumayo ako sa tulong ng Diyos. Kaya, umasa ako sa Panginoon dahil sabi nga yung sinabi niyo ano ni Pastor, tanggapin natin, kilalanin natin ang Diyos. Amen. Kasi, hindi gagawin siya. Amen. Kita niyo naman ngayon, hindi naman ako mayaman, wala naman ako yaman na nagsimula ako, wala rin ako. Hindi naman nag-insenyo lahat kung ano ako eh. Share ko lang naman para tayo ako sa Panginoon dahil tumawag ako sa kanya, tinanggap ko siya sa tulong ko. Hanggang ngayon, nakikinaw. Sa kanya ako maasa. Tatrabaho man ako pero sa kanya ako maasa dahil may pangarap ako. May kapayapaan ang buhay ko dahil sa kanya. Amen. Maging mga anak ko, may pagsubok man pero nandun pa rin siya. Hindi niya kami binitawan. Kasi, lahat ang gawin mo, ngudgud mo yung ulo mo sa kalsada. Wala rin. Pero, magtiwala ka sa Diyos, manalangin ka, makipag-usap ka sa Kanya. Lord, anong dapat kong gawin? Lord, tulungan mo ko, hindi ko kaya to. Amen. Wala tayong right na magsalita sa kapwa. Wala tayong right na kumator sa kapwa. Amen. Kasi aatulan tayo ng Diyos. Kaya, isipin natin yung makakasakit at hindi makasakit. Minsan tao lang tayo, pero pilitin natin hanggang maaari. Ako rin nagkakasala, pero pinipilit ko tumayo. Kaya kung hindi na kailangan sabihin, manahimik lang tayo. Kakasala lang tayo, hindi tayo pagpak. Lalo tayong pagiging ganun. Pagtitiwala, manampalataya sa Kanya, Lord, huwag mo akong papabayaan. Panginoon, ikaw lang ating naasahan. Dahil umiyak ka, dahil magulang natin siya eh. Amen. Sa nakita ko, marami na akong experience sa buhay. Lahat, sa paligid ko. Siwala tayo sa Kanya. Kung gusto natin makamit ang buhay na maayos. Hindi reliyon, hindi ano, sabi, born again ka, Catholic, okay. Importante, kilala mo, tinanggap mo ang Diyos sa buhay natin. Amen. Diba? Kasi pagpapalain tayo, lalo may mga anak pa tayo maliliit. Kung anong dala-dala natin sa puso natin, inis na inis tayo. Para tayo kapigapi sa buhay, manalangin tayo. Para masumpungan natin ang Diyos sa buhay natin. Marating natin, mag-goal natin yung mangyayari sa atin. Amen. Na magandang bunga. Hindi tayo mamumunga ng bayabas, na bubot. Mamumunga tayo ng inog na bayabas. Amen. Yun po ang sikreto, susi, panampalataya sa Diyos. Amen. Na may gawa. Amen. Totoo po yan, ako nakita ko sa buhay ko. Na matiman yung pagsubok. Saan, mga anak ko may isang pagsubok. Pero hindi ako bumitaw sa Panginoon. Umiiyak ako sa timbang luwa. Lahat ng mga anak ko niya, pero hanggang ngayon, mahalaga sa akin ang panampalataya sa buhay ko. Kaya salamat sa Diyos dahil namunga ko ng bayabas na inom. Thank you, Lord. Amen. God bless. Hallelujah. So, puri ng Panginoon, no? Salamat sa kanya pong mga salita na nawa ay Tama po. Amen. Amen. No? Yan. So, ang kailangan lang natin, mag-enjoy. Sabi ng Biblia, mag-enjoy ka kung ano yung nandiyan, pasalamatan mo. Huwag tayong ano. Huwag tayong burden, huwag tayong magkaroon sa puso natin eh. Magdagdag. Ako ito. Hindi ka ito dito yung Sige, hindi ako magdagdag. Mga kapatid, alisin po natin sa konsepto natin para pagpalain tayo, gagawa tayo. Parang ganito kasi, galing na tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Galing tayo sa malaking reliyon eh. Di ba, ang iba nga lumulog papunta sa simbahan. Ano ang kanyang layunin? Para pagpalain, pagalingin yung kanyang anak, para ma-promote sa trabaho.
Hindi yun ang gusto ng Diyos. Kahit wala kang gawin, sinasabi ni Chairman, yung pananampalataya mo lang, huwag ka nang gumawa ng ritual. Ba't mo ginagawa yan? Nagsisimba ka linggo-linggo para pagpalain ako. Paano kung hindi ka pagpalain? Ayaw mo na magsimba. Kinukondisyon natin ang Diyos Nilalagyan natin ng limita kung ano gagawin ng Diyos sa akin. Ano kaya gagawin sa akin ng Diyos? Kunwari, linggo-linggo magsisimba ako. Wag. Ang Diyos mayaman sa awa. Kahit, sabi nga ng Biblia, kahit ang masama yung mga masasamang tao, hindi niya pinababayaan yan. How much more na kung ikaw ay may pananampalataya, sabi ni Chairman, hindi mo pa binubuka ang iyong bibig, nariyan ang pangangailangan mo. Kasi galing kasi malaking reliyon ako, brother mo, bakit ka magsisimba? Kasi para gumaling yung sakit ko. Para yung tatay ko, ma-promote sa trabaho, kaya nagsisikap ako. Kondisyon yun Kinukondisyon mo, parang isang anak mo. Sasabi mo sa anak mo, anak, maglaba ka nga. Sabi ng anak mo, ayoko nga. Bayaran mo muna ako. Parang gano'n, di ba? Ang Diyos hindi. Iba ang utak ng Diyos, iba ang talino ng Diyos, alam ng Diyos na wala ka. Kaya nga nakapangyarihan sa lahat. Kasi nilalagyan natin ng ito ang magagawa ng Diyos sa akin Gagawin ko ito. Hindi. Tandaan natin, ang Diyos, mayaman sa awa. Kahit hindi mo gawin. Mananalangin ka pa lang, nandiyan na Ako, patutunayan ko sa inyo. Andiyan si Chairman, buhay. Pag wala ako sa bahay, hindi ako nag-aalala. Sinasabi ko, Lord, alam ko si Chairman ginagamit mo kasangkapan. O kanina, pagpunta ko dito, tinatawag ako, ginamit si Pastor Al na kasangkapan. Akala ko may traso kay Chairman, pinatatawag ka Ano kaya yung pala, usapan namin yun tungkol sa aking anak. Wala talaga akong pansain. Sabi ko, baka may bigas. Di ba? Hindi sinabi ni Chairman, ano ka muna, magwalis-walis ka dyan, bibigyan kita. Hindi ka na. Sinabi niya kagad kanina, bigyan mo nga si Pastor ng bigas. Yun ang pananampalataya. Hindi mo nilalagyan ng sukatan na ano kaya ang bibigay ni Chairman. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Sabi ko nga, wala ka pang sinasabi. Nandyan na. Yun ang alisin natin sa konsepto natin. Yan lang po, Pastor. Yan, no? So, Di ba po, sabi nga, alam ko may gagawin lang Diyos talaga kahit simba ka o manalangin ka sa Panginoon siyempre makipag-usap ka sa Kanya, may gagawin ng Diyos Di ba po, kahit anong sama mo, kahit anong ugali mo, pag puso ka manalangin sa Kanya, may babaguhin ng Diyos sa buhay natin. So yun ako, experience ko sa buhay ko, umabot ako ng 68 years na ganito. Dami ko pinagdaanan, pero sa Kanya lang, papurihan sa Diyos. Ilang ko may share ko sa inyo, dahil kayo mga bata pa, may mga anak kayo. Ako nakita nyo naman na hanggang ngayon, hindi naman kami normal lang buhay namin, pero sa biyaya ng Diyos, at least yung mga bata, maayos naman. Kaya napapasalamat ako sa kanya, kayo hindi pa tapos yung mga apo nyo, mga anak nyo, hingin nyo sa Lord yan. Huwag kayong hihinto. Wala naman makakapagligtas, wala naman makakagawa kundi ang Panginoon. Kahit anong good mo nga yung katawan mo sa pag-aana boy. Naranasan ko lang magtrabaho. Magdog mo mukha mo kung di makalooban ng Diyos. Wala rin magagawa basta magtiwala at manalangin sa Kanya. Yun ang salamat sa Panginoon. No? So yan. So bilang mga Kristiyano, mag-enjoy ka lang, galak mo. Gawin mo lang yung kaya mo. Yung hindi mo lang kaya, pagkatiwala mo sa Diyos yan. Pero huwag ka lang susuko. Tuloy ka lang, sumampalataya ka lang. At higit sa lahat, siyempre, magkaroon din tayo ng time sa mga gawain ng Panginoon. Yes, Lord. Dahil yung uwi natin para mapapurihan natin at mapaglingkuran din ng Diyos. Oo, matawag dahil ito palagi. Good time na. Lagi kasi mahilig ako sa gawain ng Panginoon. Amen. May ko yung iyayain mo ko sa iba, ayoko pero kagawain. That time, no, 19, siguro anak ko pa lang, nakaedad ko, mga 30 lang. Nagkaroon akong tumor, maligin na nito, borderline. Alam mo, napakabuti ng Diyos talaga. Buti sumakit. Pagkasakit, alam nyo. Sandali lang, Ate Ted. Kasama kami.
Alam mo, napakabuti po ng Diyos. Sumakitan siya pa isang beses, takbo po sa ospital. Doktora, pwede ba operay mo bukas? Malignant is a borderline, di ba? How many years nga? 34 years na ngayon. Di ba, napakabuti ng Diyos. So yan, na-experience ko sa buhay ko. Lahat ng bagay na pinagdaanan ko, sa kanya lahat ng solusyon. Gumawa tayo ng mabuti sa harap niya. Gumawa tayo mabuting sa kapwa natin. Gawin natin ang tama sa kapwa. Yan sa kita natin ang buhay ng tao kapag naglilingkod sa Panginoon. Walang problema sa buhay niya. May pagkain man o siya, walang problema sa buhay niya. Bakit? Kasi nga, pansamantala lang tayo dito sa mundo nito. Amen. Hindi po tayo mananatili tayo. Ang kailangan po natin, ang sumampalataya, ang darating ang panahon, ay pagkakaroon ng Diyos ang ating pangangailangan hanggang tayo ay nabubuhay sa mundo nito. At higit sa lahat, kapag tayo man nang umalis, ay dapat alam natin ang daan natin papunta sa langit. Amen. So sa oras pang ito, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Kapatid, baka hindi mo pa tinatanggap si Kristo na bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng iyong buhay. This is the time para tanggapin mo si Kristo. Ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ngunit, ang sabi sa Biblia, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Sa mga oras pong ito, tayo po'y mananalangin. At sumunod ka sa panalangin na ito na parang ikaw na rin ang nananalangin bilang pagsisisi at pagtanggap natin sa ating Panginoon. Sabi natin, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na aking pong napakinggan. Nalaman ko po na ako ay hindi pa anak ng Diyos. Ngunit sa mga oras pong ito, binibigyan niyo po ako ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Ang kailangan ko lang, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, sa mga oras pong ito, pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan. Ito man sa isip, sa salita, o sa gawa, o anumang bagay na hindi kadugod-dugod sa iyo. Hinihiling ko po sa gabing ito na ako po na iyong patawarin sa aking mga kasalanan. Panginoon Sus, naniniwala po ako na napakinggan mo ang aking pagsisisi sapagkat ikaw may sabi, 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa amin kalagitnaan. Kaya naniniwala po ako na ang aking pagsisisi, ang aking kahilingan ay tinugon mo na. Sinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. Kaya ako ngayon ay malaya na at may karapatan na pumasok sa iyong kabanal-banalan. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na ang aking Diyos, Panginoon, ngayon at sa iyong pagbabalik. Sa mga oras din pong ito, idinadalangin ko rin po na isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa mga oras pong ito. At tinatanggap ko ngayon ang karapatan ng pagiging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin pa natin dictation na Diyos for heart.
Ano po si Pastor Ramon sa pauling panalangin? Dakilang Diyos sa manaming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga kami nagagalak, yes, at hindi ito nagkataon na wala kami magawa sa buhay, kaya narito kami sa loob ng tanggapan ng aming punong barangay na si Tarini. Narito kami, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita na ito'y magiging pribilyo ng aming kaluluwa, ng aming pananampalataya. Sa ganang amin, Panginoon, hindi namin maunawaan ang iyong walang hanggang panukala bago pa man itatagay sa ibutan. Ang tanong namin, Panginoon, hindi namin akalain na ang punong barangay pa namin ang ginamit ng kasangkapan upang kami ay magkakatipon-tipon sa kanyang tanggapan. Hindi para pag-usapan ang mga bagay na walang kabuluhan. Kundi ang pinag-usapan namin, Panginoon, ay ang salita mo. Kayo ang sentro ng aming usapan. Yes. At naniniwala kami na hindi lamang ito ang mga pagkakataon